Meron lang akong ituturo sa inyo guys kung paano mag-respond yung immune system ng ating katawan. Okay? So, meron tayong tatlong paraan. May tatlong paraan ang katawan natin para mag-fight back sila sa mga infections or mga bacteria na nasa katawan natin. Okay? So, halimbawa, ang ordinary healthy person ay pumunta siya sa isang open place or bago siya sa place, then naka-acquire siya ng infection or viruses, something like this. And the first response ng katawan natin ay mag-sneeze siya. So, nagtataka tayo bakit ako nag-sneeze. So, this is a response our body to foreign object or foreign substance, foreign infections na dumating sa ating katawan. Okay? So, kung hindi ma-expel yung foreign infection through sneezing, ay mamaya-maya ay magkakaroon na tayo ng runny nose. Okay? So, magra-runny nose na yung pasyente. So, sabi niya sa doktor, I have sneezing, then after that, nagka-running nose naman ako. Bakit? So, isa yun siya sa defense mechanism ng ating katawan. Okay? So, pag nag-running nose na siya, yan, susunod na yung ubo dyan. So, kung hindi man siya ma-expel dyan, so, mag-ubo na yung pasyente kasi yung infection is nag-descend na siya doon sa throat natin. So, yung body natin is magpo-produce na siya ng tawag nito, phlegm. Okay? So, pag inubo yung tao, nagkakaroon siya ng plema. So, yung plema na yun is yun yung parang magbabind na para i-catch niya yung mga infection na pumasok sa ating katawan na bumaba na siya doon sa ating upper respiratory tract. So, mag-ubo na yung pasyente, mag-ubo. Tapos, i-expel niya yung phlegm. So, doon sa phlegm na yon, nag-bind siya ng mga bacteria or something like this na na-out na ng body natin. Pero, hindi man siya nakaya through sneezing, through coughing, dyan na papasok yung temperature. Okay? Ito yung last remedy ng katawan natin na para ma-fight back niya yung infection sa ating katawan. So, iinit yung sistema ng katawan natin. So, bakit siya magpo-produce ng temperature? Para mainitan yung mga viruses or mga infection na pumasok sa ating katawan. So, tataas yung fever natin. Ang gagawin ng mga parents or ng mga gulang natin ay natatakot na sila kasi nga mag-fever na. So, kailangan mapainom na kaagad sila ng paracetamol or something na pang-decrease ng fever. So, actually, mali yun siya. So, wag natin isuppress kaagad yung fever, okay? So, observe lang natin yung ating mga anak, yung ating mga pasyente na magkaroon ng fever. I-monitor lang natin sila na wag talagang tumaas na it turns out to convulsion. So, pag mataas yung fever, manage natin, tipid sponge bath, paliguan natin yung pasyente. So, magsasubside yung fever. Mako-control siya. Or actually, hindi siya mawawala pero mako-control siya. So, kapag hindi naman din na-subside yung fever sa isang araw o dalawang araw, so mataas pa rin siya. So, kailangan consult na tayo ng doktor. Okay, consult na tayo ng doktor kasi kailangan na siguro ng gamot. Kailangan na ng antibiotic yung katawan ng ating anak or yung pasyente natin. Okay? So, yun yung mga mechanism ng ating katawan na ginagawa niya para i-fight back yung infection sa ating katawan. Okay guys? So, inshallah nakatulong yung health tips ko sa